Nagpaplano ka bang mangarap? Dream house mo ba'y papalapit na? Negosyo ba'y sisimulan? Panahon na para mag-invest ka. Huwag nang mag-alala, sagot ka namin. Sa lupa't propina, siguradong angkin. ELM Real Estate Marketing, abot kaya, siguradong panalo rin. Zero interest, installment pa. Madali lang, ID lang dala. Preyam lot sa perfect location, hindi binabaha, safe investment mo yan. Sa ELM, future mo ay secured, sariling lupa mo ay assured. Ready subdivided lots, handa na. Whole square meters, pataas pa. 20% down, reserve mo na. 2 years to pay, kaya mo to, diba? Diba? May libreng survey, may boundary pa. May deed of sale, kompleto talaga. Hassle free, walang problema. Investment mo ay sigurado na. ELM Real Estate Marketing, mag-invest ng tama, wag magatubiling. Sa Nabua at Tabaco City, strategic location, panalong pili. ELM, kinabukasan mo'y itatayo natin. Sariling lupa, sariling tahanan, kasama ang ELM, hanggang pangarap ay makamtan. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo, para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iyosit, babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly.
Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Okay, so good morning po sa lahat na masugid nating taga-subaybay ng ating programang Beauty and Wellness at iba pa. So welcome po sa inyong lahat mga kaibigan. So sa programa pong ito ay marami po kayong matututunan tungkol sa kalusugan at kagandahan sa natural na pamamaraan. Pero po, huwag ninyong kalilimutan na mag-follow, mag-like at mag-share ng aming Facebook page ng Alejandro Broadcasting Network. Ang Beauty and Wellness at iba pa ay mapapanood niyo po dito po lamang sa ABN tuwing Lunes, Biyernes at Sabado. Siyempre, simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. So tayo po mga kaibigan ang magkakasama-sama sa loob ng isang oras na pagtalakay ng iba't ibang kaalaman tungkol sa kalusugan at kagandahan. So this is Coach Del. Ako po ang inyong makakasama. So, medyo mainit pong ating panahon ngayon, kaya po yung mga lalabas ng bahay, wag po ninyong kalilimutan na magdala ng payong at tubig. Ano po, mahirap na magkasakit mga kaibigan, lalo na yung mga may hypertension po dyan, no? At yung mga medyo beauty conscious, huwag aanong magbabad sa init. Magdala po kayo ng payong. Ano po mga kaibigan? Okay, so minsan nakakainis talaga kapag sasakay ka sa jeep, napakainit na, no? Tapos, yung mga driver, parang wala naman ng mga konsiderasyon to sa mga pasahero. Gusto talaga punuin ang kanilang sasakyan, ang kanilang jeep na dinadala. Kulang na lang yung nakababa sa kanyang pasahero. Gusto niya talaga ubusin. Hindi naman masama yan mga kaibigan, di ba? Kasi diskarte nila yan. Ang problema lang po dyan, siyempre, naghahatid tayo ng disturbance or naghahatid tayo ng stress sa mga pasahero. Kasi, for humanitarian consideration naman siguro, kasi napakainit, no? So, pero, yun nga sila. Kasi, sasabihin nila, naghahanap buhay sila. Kasi minsan kasi,
makikita mo yung mga drivers, no? Yung mga jeepney drivers. Yung halimbawa, ang ano laman ng jeep nila is 10. Siyempre, kung may sumakay dyan na 2 matataba, so ang size ba pang kalabaw? So, paano naman yung mga, ano nila, yung sakay nila na 10? Di ba? Yan ang problema. So, hindi na nila kayang habulin yung 10. Magiging 8 na lang. Kasi may sumakay na 2 ang size pang kalabaw. So, yan po mga kaibigan ang mahirap dyan. So, siguro, mas maganda naman yung mga oversized din ng mga tao. Pag ganun, kayo na lang mag-initiate. Magbayad na kayo ng 2 sa 2 kasi kawawa naman yung ibang tao na nadisturbo. Ano po? Okay. So, ang topic natin ngayon, so, pakinggan nyo to, panoorin nyo to mga kaibigan kasi napaka-important ito kasi alam ninyo maraming mga kababaihan ang nakakaranas nito. Okay? So, bakit kadalasan ang mga menopausal ay nagkakaroon ng vertigo at tinnitus na tinatawag? Ang ibig sabihin ng tinnitus, yung umuugong sa tainga, may ingay na naririnig. Okay. So, alam po ninyo mga kaibigan, ang vertigo o pagkahilo na parang umiikot ang paligid at tinnitus, pag-ugong o pag-ring sa tainga, ay mas madalas maranasan ng ilang kababaihan sa panahon ng menopause dahil sa mga pagbabago sa hormones. Lalo na ang pagbaba ng estrogen at progesterone. So, magtatanong kayo, ano ang estrogen? Ano ang progesterone? Okay mga kaibigan, ang estrogen at progesterone ay mga pangunahing hormones ng kababaihan na ginagawa ng mga ovaryo. Mahalaga ang mga ito sa reproductive system o regla, pagbubuntis at maging sa kalusugan ng buto, puso, utak at inner ear. Kaya may connection po yan. Kumbaga, interrelated doon sa vertigo at tinnitus. Bakit ang mga babae nakakaroon ng vertigo at tinnitus kapag magmi-menopause na po sila? Okay? Ano ang estrogen? Ang estrogen ay tumutulong sa pagpaunlad ng mga katangiang pangbabae, dibdib, balakang at iba pa. Kapag nagdadalaga, di ba, nagkakaroon sila ng didi. Kapag medyo bata pa, hindi pa. So kaya magtataka kayo, bakit kapag ang isang babae nagkakaroon na ng regla, doon nagsisimula yung paglaki ng kanilang, yung pagdevelop ng kanilang dibdib at yung mga lalaki, yung mga babae, nagkakaroon na sila ng regla. Nagkakaiba. Mayroon na pagkakaiba doon sa mga kumbaga yung ano nila, yung nagkakaroon ng pagkakaiba simula nang sila ay bata. Kapag nagdadalaga na sila, doon sila nagde-develop. Okay? So nagkakaroon na sila ng pag-develop ng kanilang dibdib, balakang at iba pa. Okay? So regular na menstrual cycle. Kalusugan ng mga buto, maayos sa sirkulasyon ng dugo, pagkapanatili ng kalusugan ng utak at inner ear. So kapag bumababa ang estrogen sa menopause, maaaring maranasan ang hot flashes. Kaya yung mga babae dyan na magme-menopause na, doon nagkakaroon ng hot flashes, night sweats, pagkatuyo ng puwerta, yung madali ng matuyuan, mood changes, hirap matulog, vertigo at tinnitus sa ilang mga kababaihan. Kaya wag po kayong magtaka mga kababae or mga lalaki, huwag kayong magtaka kung ang inyong mga asawa kapag magme-menopause na po sila, medyo magalatin po sila. Madali po silang mairita kasi parte po yan ng kanilang menopausal period. Ano po? Okay. And ano naman ang progesterone na tinatawag? Ang progesterone mga kaibigan ay tumutulong sa paghahanda ng matres para sa pagbubuntis. Okay? So magpapanatili ng pagbubuntis, pag-regulate ng menstrual cycle, pagbibigay ng calming effect sa nervous system natin. Kapag bumababa ang progesterone, maaaring magkaroon ng hirap o kahirapan sa pagtulog, pagkabalisa o anxiety, mood swing, madaling makaramdam ng stress. Kaya wag po kayong magtaka mga lalaki. Kung ang inyong mga asawa nagkaedad na ng mga 45,
pataas, pero depende kasi yan sa ano nila eh. May mga babae na 40 pa lang, nagkakaroon na sila ng menopausal. So, huwag kayong magtaka na minsan, hindi lang minsan, magalitin talaga mga babaeng ganun, bungabugnutin sila. Nagkakaroon kasi sila ng mood swing. Okay? Madali silang magkaroon ng anxiety at madali silang ma-stress. Kaya, kapag ganun ang tendency, pwede kayo na magkaroon ng tinnitus at vertigo. Bakit? Kasi syempre, yung muscle natin nagkakaroon ng pamamaga. Syempre, kapag nagkaroon ng pamamaga, syempre, magkakaroon ng tinnitus ang inyong tainga sa mga babae. Kasi siyempre, ang lalaki, wala naman na menopausal. Mayroon naman na lalaki, ang tawag doon is andropause. Okay, so sa susunod na naman na topic natin yan, itatopic kung ano ang mga signs and symptoms ng andropause. Kung mayroon na menopause, mayroon naman ang lalaki na andropause. Okay? So, yun. So, sa menopause, kapag ang isang babae ay nasa menopause, bumababa ng malaki ang estrogen at progesterone. Dahil dito, maaaring magkaroon ng iba't ibang sintomas tulad ng hot flashes. O, pakinggan nyo yan mga babae. Kasi minsan hindi kayo aware dyan. Bakit nagkakaroon kayo ng ganon? Hot flashes, pagpapawis sa gabi, pagbabago ng mood. Kung dati masayahin ka, ngayon hindi na, malungkutin ka na, lagi kang galit. Nagkakaroon ka ng vertigo. Nagkakaroon ka ng tinnitus. Pananakit ng kasukasuan, pagkatuyo ng balat at puwerta. So yun po mga kaibigan, ang nagiging epekto sa isang babae kapag magmi-menopause na po siya. Kaya dapat yung mga lalaki maging adjusted naman kayo sa inyong mga asawa. Intindihin ninyo na mayroong panahon ng tagtuyo ang inyong asawa at darating din ang araw na kayo din mga lalaki o tayo din ng mga lalaki ay magkakaroon din ng ng tagtuyo din. Wala nang tayuan, lagi na lang nakaupo sa mga lalaki. Yun ang tinatawag na andropause. Kasi minsan ang lalaki kasi hanggang ang kanyang mental okay pa rin dyan si Manoy. Pero kapag medyo ang utak nag-fade away na, lalo yung may mga nakakaranas ng Alzheimer disease, hindi na siya gaanong maganda ang tayo ni Manoy. Okay? So, nagkakaroon po yan ng epekto. Okay? So, sa mga susunod itapik natin yan para mas maintindihan po natin, lalo yung mga lalaki dyan. Pero, nung panahon parang hindi ang gaano pinapansin, no? Ang mga gano'n na bagay. Basta sasabihin lang ng babae, hindi na ako naregla eh. Tapos ang mga lalaki naman, ay wala na itong pakinabang, wala nang tayuan, lagi nang nakayuko to eh. Di ba? Mga ganon. Kasi, sa mga mag-asawa before, talagang nakafocus sila sa relationship. Wala akong ano-anong kaik-ika na parang gustong gawin, di ba? Walang magkaik-ikan. Pero ngayon, marami na eh. Maraming tinitingnan na anggulo, di ba? Kasi, kung titingnan natin ang anggulo ng mga mag-aasawa before, sa mga bundok-bundok, walang nagkakahiwalay. Pero, sa mainland ngayon, ang daming magkakahiwalay. Nagsama sila mga ilang buwan lang, tapos hindi nagkasundo. Anuhan naman sila. Parang lilipat bahay na naman sila. Parang ganun eh, palit-palit ba? Parang China products, no? madaling palitan. Okay. So, yun po mga kaibigan. So, lagi ninyong tatandaan mga babae, habang kayo po ay nakakaranas nito, ng hot flashes, pagpapawis sa gabi, pagbabago ng mood, ng vertigo, tinnitus, pananakit ng kasukasuan, pagkatayo ng balat at puwerta, maaaring ito po ay mayroong relasyon sa inyong menopausal period. Okay? So, kung ikaw o ang pasyente ay menopausal at may vertigo at tinnitus, mahalagang masuri ng isang medical doctor. Kung may iba pang sanhi tulad ng BPPV na tinatawag, problema sa pandinig, mataas na presyo ng dugo, thyroid disorder o vestibular migraine. Yun kasi ang mga kadalasan na mga nararanasan ng magme-menopause. Ang daming sakit na iniinda nila. Lagi masakit ang katawan, wala sa mood, gusto nila laging nakahiga, may mga ganon. Laging hilo. Okay. So ano ang mga posibleng dahilan nito?
Ano ba mga posibleng dahilan? Pagbabago po mga kaibigan sa daloy ng dugo sa inner ear. Kaya nagkakaroon sila ng tinnitus at syempre pagkahilo o pagkaroon ng vertigo. Ang estrogen ay tumutulong sa mataas or sa maayos na sirkulasyon ng dugo. Kapag bumababa ito, maaaring maapektuhan ang supply ng dugo sa inner ear na responsible sa balance at pandinig. So, maaari itong magdulot ng vertigo at tinnitus kasi kulang yung supply ng dugo. Hindi maganda yung pagdaloy ng dugo papunta sa ating mga tainga. Kaya naaapektuhan ang ating tainga, ang ating eardrum. Ang inner ear natin, inner ear, naapektuhan. Kaya pag naapektuhan yan, pwede na magkaroon ng imbalance tayo. So pag nagkaroon ng imbalance ang ating ear, magkakaroon tayo ng pagkahilo. Kasi ang tainga natin, may mga crystals po yan mga kaibigan. So kapag nagkaroon ng problema ang mga crystals natin, nagkaroon ng imbalance, yung utak natin hindi yan nababasa. Nahihilo po sila. Alin ba dito ang pakikinggan ko? Alin ba dito ang susundin ko? So, hindi balanse. Because of that, nahihilo tayo kasi naapektuhan ang ating nervous system. Okay? So, hindi nababasa, nahihilo siya. Tingnan ninyo mga kaibigan, kapag galing tayo sa labas, nakarinig ka ng tunog ng sasakyan, nakarinig tayo na nag-uusap, nakarinig tayo ng mga iba't ibang music. Ano ang nararamdaman natin? Di ba? Nagkakaroon tayo ng parang hindi natin alam kung alin, parang hilong-hilo tayo, kung alin ang ating pakikinggan. Nahihilo tayo niyan eh. Pero, hindi yung hilong nagsiswing-swing ka. Kasi pag vertigo, parang ang pagtingin niya, nagsiswing siya eh. Parang umiikot yung pagtingin niya. Okay. So, kaya yun mga kaibigan, nagkakaroon ng imbalance yung ating tainga. Kaya naaapektuhan, syempre, yung pagtingin natin, yung paglakad natin, kasi nagkakaroon ng imbalance. Okay? So, that is very simple explanation para maintindihan po natin. Okay? Ano pa? Pagbabago sa balance ng likido sa inner ear. Kasi meron tayong likido dyan. Ang hormones ay may papel sa regulasyon ng likido sa ating katawan. Ang pagbabago ng antas ng hormones ay maaaring makaapekto sa fluid balance sa inner ear at magdulot ng pagkahilo natin. Yun po mga kaibigan. Kaya importante yan. So migraine, ano pa? Migraine na may kaugnayan sa hormones. Ang ilang menopausal women ay nakakaranas ng vestibular migraine. Yung sumasakit ang ulo na maaaring magdulot ng vertigo kahit walang matinding sakit ng ulo. So, yun po mga kaibigan, isa pa yan sa nagiging dahilan. Ano pa? Stress, anxiety, at kakulangan sa tulog. Kasi nga yung mga kapag ang isang tao kulang na kulang sa tulog, prone tayo sa anxiety at mas malakas ang tama ng anxiety at stress. So kaya huwag tayong mag-focus sa gadget. No, sa mga problema natin, kung may problema, isettle ang problema para wag tayong maapektuhan. Huwag natin antayin na lumala ang problema. Okay? So yun. Karaniwan sa menopause ang insomnia, anxiety at mood changes. So ang mga ito ay maaaring magdala or magpalala ng tinnitus at pagkahilo. So yun po mga kaibigan, that is very simple na explanation na kapag nagkaroon ng insomnia, anxiety at mood changes ang isang menopause or nasa menopausal period, mas lalo na lalala ang tinnitus at pagkahilo. Okay? So, yung epekto ng kanilang vertigo at tinnitus. Kapag nagkaroon kayo, mga babae, ng insomnia, anxiety at mood changes. Kaya dapat matulog ng maayos. Ibang kondisyon, mas karaniwan habang tumatanda. Ano pa? Mataas na presyon ng dugo, normal po yan na nagiging fluctuated ang dugo ng mga
senior citizen na or hindi pa naman senior citizen, especially yung mga 45 and above. Diabetes, sakit sa thyroid, AIDS-related hearing loss, nabibingi ang iba. Iba yung, sabi daw ng isang pasyente ko, bingi ako. Bingi daw siya. Pero sabi ko, narinig mo yung sinasabi ko, oo daw. Sabi ko, hindi ka bingi. Hindi mo lang naintindihan kung ano ang sinasabi ko. Okay, so, mga sakit sa inner ear tulad ng Meniere's disease. So, iba naman yan. May classification kasi mga kaibigan ang vertigo. Maraming klase ang vertigo mga kaibigan. So, kung iisa-isay natin yan, siguro abutan ako dito ng mga alas 6. Isa-isayin lang natin mga kaibigan. Okay? So, pwede naman kayo na mag-request kung anong gusto ninyong malaman para ma-discuss natin yan for public information. Ang purpose ng programang ito is for educational purposes only. Okay? Ano pa? Kailangan dapat magpatingin agad sa doktor. Kapag nakaramdam kayo mga kaibigan ng gano'n, dapat magpatingin agad tayo sa doktor. Huwag antayin na lumala. Magpatingin agad sa doktor. Lalo na kung ikaw o tayo ay nakakaramdam ng vertigo at tinnitus na may kasamang biglaang pagkawala ng pandinig. Dangerous po yan mga kaibigan. Pakinggan nyo to. O panoorin nyo to mga may vertigo at tinnitus. Kumusta ang pandinig mo? Nawawala ba? Nanghihina ba? May panghihina ba sa mukha mo? Sa braso o binti? Or nahihirapan ka ba magsalita? Especially yung R, yung S, yung TH, yung CT? Napopronounce mo pa ba yan ng maayos? May pagbabago ba sa pagsasalita mo? Matindi ba may matindi ka bang nararamdaman na sakit ng ulo? Or paulit-ulit ka ba na nagsusuka? Or na-experience mo ba na ikaw ay nahimatay? So kapag ito ay naranasan mo, kailangan mo na pa-hospital. This is an emergency, mga kaibigan. Ano po? This is not an ordinary kasi baka may iba ng komplikasyon. Ikaw. Baka mamaya, hindi mo alam, tumaas na yung tumaas na yung cholesterol mo, baka may hypertension ka na, o baka bigla ka na lang atakihin or atakihin sa puso or baka ma-stroke ka. Okay? So, paano makatulong? Uminom ng sapat na tubig. Iwasan ang sobrang alat, caffeine at alak. Yung may mga vertigo dyan kahit yung pag nasa menopausal period, kapag medyo may edad na tayo, umiwas tayo sa sobrang alat sa pag-inom ng kape at alak. Then, magkaroon ng sapat na tulog. Huwag nang mag-isip ng kung ano-ano. Importante ang peace of mind. Marami kasi dyan ng mga tao, naghahanap ng sariling problema. Tapos sisihin kung sino-sinong tao. Pero ikaw din naman ang gumawa niyan, di ba? Mag-ehersesyo ng regular. Yan po mga kaibigan. Kahit walking, enough na po yan. Or kahit mag-zumba, kahit mag-ballroom, or dancing, that is very good. Mag-walking. Good po yan. Para ma-energize lang tayo. Okay? And kapag pinapawisan tayo, syempre, nagkakaroon tayo ng detoxification. So, importante ang exercise mga kaibigan. Kaya kayo aray ng aray kasi wala na kayong galaw na maayos. At ang posture natin, isa pa yan sa nakaka-apekto minsan na laging sumasakit yung mga katawan natin. Yung posture. Kapag maupo, hindi ayos. Kapag maglakad, akala mo question mark. Okay? So, kapag ganun po mga kaibigan, pagpatingin po kayo sa ENT.
Huwag po ninyong ipagwalang bahala ang vertigo at tinnitus na yan. Delikado din po yan kapag hindi yan naagapan. Lalo na kung nakaranas po kayo katulad ng mga nabanggit ko kanina. Na nawalan ka ng pandinig, medyo nang hina yung mukha mo, braso or binti, or medyo nahirapan ka na magsalita, or may nararamdaman kang sakit ng ulo, or paulit-ulit ka na nagsusuka at minsan nahihimatay ka. So, kahit wala pang gano'n, ano mga nararanasan mo, kailangan mo nang magkonsulta sa isang ENT. Ha? Yun po mga kaibigan ang espesyalista na pwede ninyong puntahan. ENT, mga kaibigan. O neurologist. Yun ang dalawa lang na pwede ninyong puntahan. ENT o neurologist. So, kung bakit madalas o matagal ang sintomas, kung ang vertigo ay na-trigger kapag humihiga. Ha? May mga, may mga vertigo na kapag humiga sa lang siya na-trigger. Okay? So, bumabangon o lumilingon. So, maaaring ito ay benign paroxysmal positional vertigo na tinatawag. At maaaring makatulong ang mga repositioning maneuvers tulad ng i-play maneuvers. May exercise po kasi dyan mga kaibigan na tinuturo ang mga therapist. Yung proper na pagtulog, kung paano ang pagtulog. No? So, saka minsan psychological na rin. Huwag ninyo gaanong iisipin na hilo kayo. Focus lang kayo sa isang bagay para maiwasan yung pag-ikot na pakiramdam ninyo. Okay? So, laging tatandaan na huwag tayo mag-self-medication o galiing kumonsulta muna sa doktor bago tayo uminom ng anumang gamot. Ano po? So, I hope and I pray po mga kaibigan na marami po kayong natutunan sa aking topic today tungkol sa menopause. Bakit nga ba kadalasan ang mga menopausal ay nakakaroon ng vertigo at tinnitus? I hope and I pray po mga kaibigan na marami po kayong napulot na ideas at magamit natin ito para naman hindi tayo matakot kung tayo ay nasa period na ng menopausal or ng menopause. Ano po? So, shout out po mga kaibigan kay Barangay Captain Prisciliano Serrano ng Bilbao Rapo Albay, also sa aming butihin at napakabait na General Manager ng Alejandro Broadcasting Network, si Sir Alejandro Alianza, and also kay Sir Mark Oy Castillo, and also kay Engineer Ryan De La Cruz. So, thank you so much po sa iyong panonood at sa lahat po ng mga sa lahat po dyan ng mga nanonood na hindi ko nakikita ang inyong mga pangalan mga kaibigan. Pasensya na po kayo kung hindi ko kasi ma-shout out kasi hindi ko po nakikita ang inyong pangalan. Ewan ko po. Siguro hindi ko kayo friend. Or minsan hindi kayo followers ng Alejandro Broadcasting Network. Huwag po ninyong kalimutan na mag-follow, mag-like at mag-share ng aming Facebook page ng Alejandro Broadcasting Network. Ano po? So, thank you so much po sa inyong lahat. Okay? So, abangan po ninyo ang susunod na programa. And sa ngalan po ng aming na makasama namin dito sa Alejandro Broadcasting Network. No, thank you so much po sa inyong lahat. Okay, so sa ngalan po ng Alejandro Broadcasting Network, our ABN General Manager, Sir Alejandro Alianza, Ma'am Maricel Nator, the Chief Executive Officer of the Dalagham Depot, to our sponsors, avid viewers, sa technical side, sa Direktan, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Ang ABN ay matatagpuan sa Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Sa muli, kayo po ay malugod naming inaanyahan na manood ng aming programang Beauty and Wellness at iba pa. This is Coach Del. Sa inyo pong lahat, change your habits, change your life. Sadyang mahalaga ang buhay.
diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, senior women's at